Isang Pinay OFW sa bansang Qatar na si Angeline Jose nagmamakaawa na humihingi ng tulong dahil daw ginigipit siya ng kanyang amo. Lalo na nung nalaman nila na malapit na daw siyang umuwi. Inaakusahan pa siyang magnanakaw kahit wala naman siyang kinukuhang kahit ano. Pinapapapili pa siya kung mag-i-stay daw siya ng 4 na taon na walang uwian o kaya naman ipapakulong siya ng 4 na taon. Sana mapansin agad ito ng mga taga-OWA or ni OWA admin Arnel Ignacio. Natag na rin natin sila sa original video ni Kabayan at iba pang pwedeng makatulong sa kanya katulad ni Sarah Fitulpo. At may post din siya kung saan doon makikita ang kumpletong address niya at pangalan ng kanyang employer na ilalagay ko sa description ng video na ito. Pasensya na kayo guys, namamatay-matay yung cellphone ko kasi sira na to. Sira yung ginagamit ko cellphone. Tinatsaga ko lang ginagamit ko habang naka-charge para lang bumukas siya. Nagpalit din ako ng damit kasi sira yung una kong damit. Tulungan niyo ako na makarating to sa pamilya ko para makauwi ako ng maayos sa mga anak ko. Sabi ng amo kong lalaki sa akin, ano daw gusto ko? Makulong ako o mag-i-stay ako sa kanila ng 4 na taon. Sabi ko sa kanila, ipakulong na lang nila ako. Wala akong kasalanan. Pero bakit nung sinabi ko ipakulong na lang nila ako? Bakit sinabi nila mas pinili nila? Sila pa rin ang nagdesisyon na mag-stay ako ng 4 na taon na hindi ako uuwi. Tulungan ko na mawawa sa inyo. Nagtatrabaho lang ako ng maayos para sa mga anak ko. Hindi ako makapag-open ng messenger. Gusto ko lang makapagtrabaho para sa mga anak ko, pero ganito yung ugali nila. Nakakatakot. Kanina pa ako nahihirapang huminga. Nay, sa mga kapatid ko, please kunin niyo na ako dito. Nakamahawa ako sa inyo. Sira tong cellphone na gamit ko, hindi ako makaka-receive ng message. Hindi ko kayo makokontak. Tinatsaga ko lang to ng gamit para makahingi ako ng tulong sa inyo. Please. Sabi ng amo ko lalaki doon sa agency ko, pag nanghingi to ng tulong sa embassy at nagsabi ng hindi maganda tungkol sa pamilya ko, sa akin kayo maniwala dahil magnanakaw to. Sabi niya doon sa agency. Sabi niya nakipagtulungan ako sa mga magnanakaw sa kapitbahay niya. Iniiba niya na yung kwento sa agency. Paano ko matatawagan yung agency kung wala akong number, kung wala akong cellphone? Sige, sino maniniwala sa akin? Lahat sila dito magkakampi. Mag-isa lang ako dito. Ginawa ko lahat ng trabaho na walang reklamo para sa pamilya nila. Pero ngayon alam nila na malapit na akong umuwi. Ginigipit nila ako. Ang gusto nila, sabi ng amo kong lalaki kanina, mamili ka. Makukulong ka ng 4 na taon o mag-i-stay ka sa amin ng 4 na taon. Sumagot ako sa kanya. Sabi ko, ipakulong nyo na lang po ako. Wala akong kasalanan. Hindi ako magnanakaw. Pero nagdesisyon siya ng sarili niya. Sabi niya, hindi, mag-i-stay ka sa akin ng 4 na taon na walang uwian. Tulungan niyo ako. Gusto ko makauwi ng maayos sa pamilya ko. Hindi ko alam yung gagawin ko.
Hindi ko alam kung kanino pa ako lalapit. Nasa bansang Qatar po ako ngayon. Hindi po ako makaka-receive ng tawag o message dahil wala po ako messenger. Tinatyaga ko lang po itong cellphone kong gamitin habang naka-charge dahil sira na to. Pinipilit ko lang po. Oo, nagpapaw sa inyo. Gusto ko lang magtrabaho ng maayos para sa mga anak ko pero ganito yung ginagawa sa akin. Please. Wala po ako. Meron po akong audio call na tinataktok ng amo ko. Nasa pamilya ko din po yun. Tapos pinasa ko din yun sa agent ko. Ngayon, hindi ako pwede makahawak ng cellphone dahil pag nakita nila may hawak ako cellphone, itong ginagamit ko, kukunin din nila to. Naghawak ako sa inyo. Nanay, ngayon na ako sa tawag sa inyo ng tulong. Para pag-awa nyo, nanay. Gusto ko lang makauwi ng bahay sa mga anak ko, kuya. Kuya, tulungan nyo ako. Pag na-end live to, hindi nyo ako makukontak lalo dahil ibig sabihin, namatay na ng pusa yung cellphone. Please. Nakikiusap ako, Nay. Manalaw yun na po. Tulungan niyo. Please. Please. Pangiti-ngiti lang po ako pero yung nangyayari sa akin dito kinakaya ko lang mag-isa. Dinitiis ko lang talaga lahat para sa mga anak ko. Pero ngayon hindi ko na kayang tiisin para naman. Tulungan niyo po ako, nanay, kuya. Sana pinagmamakaawa ko sa inyo. Baka kayo lang yung makikinig ng side ko na makakatulong sa akin. Rapid tulpo. Tulungan niyo po ako. Magmakaawa ko sa inyo. Hindi ko alam yung gagawin ko. Ito lang po yung naiisip kong paraan para makarating sa pamilya ko yung
yung nangyayari sa akin ngayon para matulungan nila ako. Yung mga pinsan ko niya, tulungan niyo ako. Nagmamakaawa ako sa inyo. Yung pangalan ng amo ko, Muhammad Ahmed Al-Muhannadi. Natatakot ako ngayon kasi pag nalaman niyang nag-live ako, hindi ko alam kung anong pwede niyang gawin sa akin. Hindi ko talaga alam. Walang hiya, alam ng mga taong nakapaligid sa akin. Lahat ng trabaho, tiniis ko parang awan nyo na. Tulungan nyo ko. Hindi, wala akong address. Tingnan mo. Ito po yung address ko dito. Ito yung address ko. Ito. Please. May tao. Guys, may tao. Papatayin ko to. May tao. May nakikinig sa akin. Bisitahin nyo guys ang description ng video na ito dahil nandun ang original post or video ni Kabayan at pagtulungan natin or tulong-tulong tayo may parating sa ating gobyerno, sa OWA, sa DMW para masagip ng ligtas ang kababayan nating OFW na humihingi ng tulong sa bansang Qatar.